ating mga nagagandahan at naggugupuhan pa ng mag-aaral? Magandang umaga po, magandang guro. Ako nga pala si Binibining Christine, pero maaari ninyo akong tawagin sa pangalan na Teacher Tintin. Pero bago ang lahat ng yan ay magkakaroon muna tayo ng mga kasunduan. Ano ang gagawin ninyo kapag nagsasalita ang guro dito sa harapan? Masbud! Kapag nagsasalita po ang aming magandang guro sa harapan, kailangan po namin makinig ng mabuti, guro. Tama! At ano naman, bakit kailangan ninyong makinig ng mabuti? RJ! Upang maintindihan namin ang magandang guro na nagsasalita sa aming harapan. Tama! At ano naman ang gagawin ninyo kapag gusto ninyong sumagot? Jovelyn! Itaas ang kamay. Bakit kailangan nating magtaas ng kamay? Jumer! Para po mawasan ang gulo dito sa loob ng magandang At ano naman ang gagawin ninyo kung meron tayong mga pangkatang gawain? Guro, Gina! Ilahok po. Makilahok? Maaari niyo bang basahin ang ating mga kasunduan? Nakinig ng mabuti. Itaas ang kamay bago sumagot. Makilahok. At nariyan ang ating mga alituntunin o kasunduan sa loob ng klase. Ngunit bago ang lahat ng yan ay magkakaroon muna tayo ng pangkatang gawain. So ngayon, papangkatin ko ang klase sa dalawang pangkat. So lahat na magbilang muna isa hanggang dalawa. Dalawa. Pakilakasan. Dalawa! Isa. Isa! dalawa. Okay. Lahat ng unang pangkat ay pumarito. Bilisan. Oh yes. So yan yung unang, ito na ba lahat ng unang pangkat? Opo. At ang pangalawang pangkat naman ay doon, dito. Wala ka tayo. So, ang laro na ating lalaroin ngayon ay pinamagatang Kaparis Ko, Hanapin Mo. So, ang bawat pangkat ay sasakay dito sa ating malaking sasakyang pandagat. Una mga bata, meron tayo ditong mga istasyon. Meron tayo ditong simula. Makinig ng mabuti. Meron tayo ditong istasyon 1. At saka ang istasyon 2. So, ang bawat pangkat ay sasakay sa malaking sasakyang pandagat. Mga teacher, hindi pa ako tapos. So, abante. So, sakay nyo yan. So, ang gagawin nyo, para makapunta dito sa ating istasyon 1, ay kailangan ninyong sabihin, sagwan. So, ganun yung gagawin ninyo. So, pagdating dito sa ating istasyon 1, habang sakay, ang malaking sasakyang pandagat ay basahin mabuti. Kami ang sagwan, paunahan ninyong kunin ang larawan. Ilagay sa basket ang mga larawang nakuha. So, gamit ang sagwan ay paunahan ninyong pupunta dito sa istasyon 1 at kukunin ang mga larawan at
Group 1. ng pangkat. So, ngayon, since una natapos ang unang pangkat, bibigyan natin sila ng Jollibee Club. Alam niyo ba kung paano i-perform ang Jollibee Club? Ganito mga bata. 1, 2, 3, 1, 2, 3, Jollibee. 1, 2, 3, 1, 2, 3, Jollibee. Ngayon mga bata ay meron akong mga katanungan. Anong uri ng sasakyang pandagat ang inyong sinakyan kanina? Patawid dito. Masbo. Bangka po gamit ang amin. Sagwan! Sagwan! Tama, ito ay isang bangka o isang arko or arka. Ngayon, ano namang mga larawan ang inyong naiparis kanina? Boy. RG. Mga unggoy, pato, baka, tiglis. Tama! At ngayon, ilang pares ng larawan ang inyong naipares? Ilang pares? 5. Teacher! Juna! 8 po. O, tagdadalawa. Sorry. Nga, salamat mga bata. At ngayon, base sa ating pang-aktibidades, ano sa tingin ninyo ang magiging paksa na ating tatalakayin ngayon? Iba pa may Teacher, Iba pa teacher. nga. Jovelyn, ano sa tingin mo ang paksa na ating tatalakayin ngayon? Sa tingin ko po ang tungkol sa Arca ni Noah. Tama ba si Jovelyn? Opo. Bigyan natin si Jovelyn ng Angel Club. 1, 2, 3, 1, 2, 3, Angel! So, ang paksa na ating tatalakayin ngayon ay pinamagatang si Noah at ang Arka. Ngunit bago yan, ay basahin niyo muna ang ating mga layunin. Basahin ang sabay-sabay. Sapagkat katapos na aralin ang mga kalalay na sama, matutukoy ang mga tauhan sa kwento. Maigagamit ang nangyayari sa kwentong binasa. Napapalagahan ang mga aral na nakuha sa kwentong binasa. Ngayon mga bata ay meron akong handang isang kwento sa inyo. Ang kwentong ito ay pinamagatang si Noah at ang Arka. Handa na ba kayo? Oo! May isang lalaking ang pangalan ay Noah. Si Noah ay ang lalaking naiiba sa lahat. Siya ay kilala dahil siya ay sumusunod sa Diyos. Nilikha ng Diyos ang buong daigdig. Nilikha niya ang langit, lupa at ang maging karagatan. Nilikha din ng Diyos ang mga tao at mga hayop. Ngunit sa paglipas ng panahon, ang mga tao sa daigdig ay gumawa ng mga masasamang bagay dahil hindi sila nakikinig sa Diyos. Pero may isang tao ang naiiba. Alam niyo ba kung sino ang taong iyon? Yes. Siya ay si Noah. Tama. Nakita ng Diyos ang kasamaan ng tao at nagpasa siyang magpadala ng isang napakalaking baka. Ngunit, kinausap niya si Noah at inutusan niyang gumawa ng isang napakalaking arka. Ano ang ginawa ni Noah? Ang sabi ng Diyos, gumawa ka ng isang napakalaking arka. Arka na sasakyan sa iyong pamilya at sa mga hayop. Ano ang ginawa ni Noah pagkatapos na? Sumunod sa ating ngayong ipagpapatuloy ang kwento. Sumunod si Noah sa utos ng Diyos. At nang matapos ang arko, ay sinabi ng Diyos kay
kay Noah, kumuha ka ng tig-dalawang uri ng mga hayop at isakay mo ito sa arka. Pumasok na ang 2 uri ng hayop at pati na rin ang pamilya ni Noah. Isinara ng Diyos ang pintuan nito at nagsimulang bumuhos ang napakalakas na ulan. Isang walang tigil na pagulan at nagpatuloy sa loob ng 40 araw at 40 gabi. Ang mundo ay naglunod at ang mga bundok ay naging mga isla at ang mga lungsod ay nawala sa ilalim ng tubig. Sa madaling salita, ang arga ay nagpalutang-lutang-lutang. Ang arga ay nagpalutang-lutang-lutang doon sa ilalim ng sa ibabaw na dagat. Makalipas ang mga araw ay humupa na ang ulan. Ang ginawa ni Noah ay nagpalabas siya ng isang napakalaking kalapate. Ano kaya sa tingin ninyo ang dahilan kung bakit pinalipad ni Noah ang isang kalapate? Ano kaya sa tingin niyo ang dahilan? RJ? Upang malaman niya kung may tao pa ba na nabuhay ng paligid. May ideya ka, tingnan natin. Pinalipad ni Noah ang kalapate para matanaw nito kung tuyo na ba ang mga lupa. Yun yung dahilan. Pero palakpakan naman natin si RJ. Naisipan ni Noah na magpalipad ng arka na nagpapahiwatig ito na tumigil na ang baha at ulan. Lumabas si Noah sa takip ng arko at nakita niya na ang lupa ay tuyo na. Nagtiwala si Noah sa plano ng Diyos at pinotektahan siya ng Diyos. Naghandog at gumawa si Noah ng altar para sa Diyos. Nalugod ang Diyos kay Noah at nangako siyang hindi na niya tutunawin ang mundo gamit ang baha. Naiintindihan niyo ba ang ito? Dahil naiintindihan niyo, ngayon ating tunan ang ating graphic organizer gamit ang mga gabay na tanong sa ating Noah's Ark chart. Ngayon, ating buksan. Ngayon, ating buksan ang unang katanungan. Sino ang pangunahing tauhan sa kwento? Nobilo. Tama ba si Nobilo? Oo. Palakpakan naman natin si Nobilo. Ang pangunahing tauhan sa kwento ay si Noah. Ngayon, Nobilo, pumili ka ng numero 1 hanggang 6. Tatlo. Magbilang. 3. O, RJ, pumili ka ng mga katanungan dito. Ang napili kong number ay 3. Maaari mo bang buksan ang ating tatlo. So, basahin mo nga, RJ. Kailan o anong panahon nangyari ang malaking bahagi nilalawan sa kwento? Kailan o anong panahon nangyari ang malaking baha na nilarawan sa kwento? Nangyari ang panahon nilalawan sa kwento, panahon ni Noah at panahon ng bagyo. Tama ba si RJ? Opo. Ngayon, bigyan natin si RJ ng 2 bagsak. Ngayon, RJ, ikaw naman. Paano mo sabihin? Basahin mo nga, panahon. Panahon kung saan ang kasamaan ay
Balmoria, pumili ka ng numero. Basahin mo nga, Balmoria. Bakit ipinadala ng Diyos ang baha sa mundo? Dahil sa laganap ng kasamaan sa mundo. Tama. Tama ka si Balmoria? Opo. Ngayon, Balmoria, pumili ka ng numero. 2. 1, 2. Jumer. Ano ang tungkol sa kwento? Tungkol sa tungkol sa paggawa ni Noah ng malaking baha dahil dinala ng Diyos ang baha upang sa iyo sa mga Bigyan naman natin si Jumer ng 5 bagsak. 1, 2, 3, 4, 5. Ngayon, pumili ka naman ng numero, Jumer. Number Number 3. Balik kay Gina. 2. Oh, Nobilo, pumili ka ng numero. 4. Manong 4. Basahin mo nga, Nobilo. Saan naganap ang malaking baha? Saan naganap ang malaking baha? Sa dagat. Sa dagat. Nakaka naman si Nobilo. Bigyan natin si Nobilo ng 5 bagsak. 1, 2, 3. At ang panghuli ay, paano iniligtas ni Noah ang mga hayop at ang kanyang pamilya? Gina. Sa pamamagitan ng pagpapasok ng mga hayop sa tama si Gina. Maaari mo ba itong ticket, Gina? Ngayon mga bata, naiintindihan niyo ba ang kwento? Opo. Ngayon meron akong mga katanungan. Ano ang natutunan ninyo mula sa kwento? RJ. Ang natutunan ko sa kwento, guro, ay upang magkaroon tayo ng kalikasan sa samaan ay kailangan natin makinig sa Panginoon at huwag magdadalawang isip na sundin ang Panginoon. Tama. Bigyan natin si RJ ng American Club. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ngayon mga bata, ano naman ang kahalagahan o ano naman, paano mo mapapahalagahan ang mga aral na iyong natutunan mula sa kwento at paano mo ito maiuugnay sa iyong totoong buhay? Mas Mapapahalagahan ko ito siguro sa pamamagitan ng pagsunod sa mga ginawa ni Noah na pag darating yung panahon na kailangan ng iba ng ating tulong, hindi tayo magdadalawang isip na tumulong. Nang sa ganun ay matutuwa naman ang siyang gumawa sa atin na kung saan na kung kulangin ka kundi ang Panginoon. tama. Bigyan natin si Maslo ng 10 bagsak. 1, 2, 3, 4, 5. So, ang mga gintong aral na ating natutunan sa kwento ay kailangan nating makinig at sumunod sa Diyos, magtiwala sa Kanya sa lahat ng bagay kahit na anuman ang mangyari. Ngayon mga bata, para sa ating huling gawain, sa kaparehong grupo, basahin niyo nga
Mas madali na ba? Out. Out sa nila. Tayo, kwentuhan. May isang sala. Ibang miyembro, maaari niyong tulungan ang inyong kagrupo. Yes, teacher. Bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto, mga bata. Alidyo, alidyo. Alidyo, alidyo. Kasi pa dyan. Ayaw ko tao. Malaki. Ayaw ko tao. Pero hindi ka lang yan. Ngunit sa paglipas ng panahon ng mundo ay nasimula ng mga kapatid at kailangan sa pagkakas. Gusto yun, nang matapos na buong mga tubo. Sinabi ng Diyos ay mga nabuhat ng mga pinagpo. Dito, ang pinigre, sabi ako as, pinagre mo mga pinagpo. Kaya ikaapat na matapos ang ako, sinabi ng Diyos na kanyang ang tigilawang buo ng ngayon isang balaki at ormay, iginaran ng Diyos ang Kaya ngayon. kumuha ng tigilawang buo na ngayon. Babae na hayop. Hayop na taong babae. Ay, tao na eh. Ay, hindi ako. Nakit. Dati ko manis. Ganito. Sandali ako. Kaya sila. Isinarap din sa pinto. Tapos na kami, Tayo guro. nga, pagkatapos ng pitong araw, pinagsimulang umulan. Ako umulan, ikaw sila. Pagkatapos niyan ay pumili kayo ng isang representative para siyang mag-uulat sa ating aktibidad. Ika-anin, pagkatapos ng umulan. Ika-anin, pagkatapos, buwas sila muwa sa ako. Buwas sila sa ako. Saan yung harap? Kala ko na balik na mga So, okay, so, since ang una kauna is ang pangalawang pangkat, sino yung representative? Ako! Maaari ko pa itong iulat sa buong klase? Ito ang gawa sa pangalawang pagkat. Para sa amin, ang unang mahalagang senaryo ng kwento ay lumikha ang Diyos ng tao Natin, na Noah. nagngangalang Noah. Ikalawang mahalagang pangyayari ay gumawa ang Diyos ng mga hayop, pumong kahoy, araw, langgam, ibon, at kagubatan. Ikatlong pangyayari, mahalagang senaryo ay ang mga tao ay nagsimula ng gumawa ng masama at hindi tama at masama Panginoon ng tingin ng Panginoon. Ikaapat ay napag-isipan ng Panginoon na linasin ang buong sanlibutan. Inutusan niya si Noah na gumawa ng barko at humanap ng magkapares na hayop at ikarga ito sa barko. Ikalimang pangyayari ay
umaga na nang wala ng ulan at nakita niya malinis na ang paligid. Magaling si RJ, magaling ang kanyang pagkakasalaysay, coherent. So bigyan naman natin si RJ as ang unang, ang pangalawang pangkat ng Brilliant Club. 1, 2, 3, 1, 2, 3, Brilliant! Ano naman sa unang pangkat? Ascol. Iulat mo ito sa harap ng klase. Ito ang nagawa ng aming pangkat. Pangkat? Isa! Tayo ay pangkat? Una! Okay. Pangkat una. Kung sa kanila, coherent lang amin, may paragraph to. Coherent paragraph. May isang lalaking pangalan ay Noah. O di ba, ito si Noah. Na naiba sa lahat. O di ba, naiba sa lahat, hindi sa tulad ng ibang tao. Siya ay kilala dahil sa sumusunod siya sa Diyos. O alam mo, dito ay nagluluhod si Noah sa Panginoon. O, sa pangalawang pangyayari, nilikha ng Diyos ang buong daigdig. Nilikha niya ang araw, buwan at mga bituin at mga hayop at tao. So, ito na ang simula ng paggawa. Ito ang simula ng ating daigdig. Maging ang mga hayop, maging ang mga araw, ulan, bituin. At ang pangatlong pangyayari ay, ngunit sa paglipas ng panahon ng mundo ay simulang gumawa ng masamang bagay. Sinabi ng Diyos kay Noah na gumawa ng malaking arka para sa mga hayop at sa kanyang pamilya dahil sa pagkakaroon ng matinding pagbaha. So ito na ang nangyayari. Noong mga tao ay nalulong na sa bisyo, may iba na nagsasabo, may isa na naglalasing, kaya ito, dalawang tao ay natutumba kasi nga lasing sila. Kaya, inutusan si Noah ng Diyos na gumawa ng arka upang luwasin ang mga tao para hindi mamatay sa baha. Sa ika-4 naman na nangyayari ay nang matapos ang arka, sinabi ng Diyos na kumuha ng tig-dalawang uri ng hayop, isang lalaki at babae, sinalas ng Diyos ang pinto ng arka. So ito na ang pinili ni Noah, dalawang hayop, ahas at saka gansa, na makain yung dalawa habang sinusunod sa arka. At ang panglima naman ay ang pagkatapos ng 7 araw ay simulang mula ng tubig ng baha ilalim ng lupa ay umangat at bumuhos ang malakas na ulan at palutang-lutang ang arka sa tubig. So ito na, bumuhos ang malakas na ulan sa gitna ng dagat at dito napalutang-lutang ang arka. Pagdating ng isang araw, lumabas na si Noah sapagkat nalaman niya na